pinagpala ng Panginoon, magsabi ng Amen. 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 Nantok na po ba tayo? Hindi. Lakasan natin ang ating mga boses. Amen. 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 Sige po, tayo muna ay manalangin. Hallelujah, hallelujah, Lord God Almighty Jesus. Hallelujah, hallelujah, Lord God Almighty Jesus. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Ama, sa gabing ito, Panginoon, na sa aming pagbabahagi, Panginoon, ng iyong salita, na sa aming pag-aaralan, Panginoon, na ang iyong banal na Espiritu ang siyang bumaba sa aming kalagitnaan, Panginoon. Maging ang iyong lingkod na gagamitin sa pagbabahagi, Panginoon. Igawad mo sa Kanya, Panginoon, the boldness, Panginoon, sa Kanyang pagbabahagi, Panginoon. Ang karunungan at kaalaman na nanggagaling sa iyo at hindi sa Kanya. Na sa pagbabahagi, Panginoon, ay tunay na ikaw ang siyang may taas at hindi ang aking sarili. At sa mga oras na ito, Panginoon, anuman ang mga espiritu na hindi mo kalooban sa lugar na ito ay aming sinasalangsang sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. In Jesus' mighty name, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' mighty name, na ang tanging espiritu mo lamang, Panginoon, na nagmumula sa iyo ang siyang manguna sa lugar na ito, Panginoon. Kapayapaan sa bawat isa, Panginoon. Kaunawaan sa bawat isa, Panginoon. Na ang knowledge and wisdom, Panginoon, ay na nanggagaling sa iyo, Panginoon, ay aming matanggap sa gabing ito. Maraming salamat, Panginoon. Itong lahat ay aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus at lahat ay magsabi ng Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. Sige po, sa gabing ito, magsisimula po ako sa isang story. Sa bawat isa sa atin, siguro naman po sa ating mga trabaho, meron tayong mga namiminuno sa atin o ating mga supervisor na kasi po, meron po akong kakilala na dati kong supervisor. Siya po ay nung na-promote po siya, sa kanyang ginagawa na bilang isang namiminuno sa amin, nagkaroon po siya ng, hindi na po siya nakikinig. Nagiging natataranta po siya. Hindi siya nakikinig doon sa kanyang nakakataas sa kanya. Bagkus, sinusunod niya ang kanyang kagustuhan. At nangyari po dahil sa hindi siya nakinig at kapag pinagsabihan siya, ang nangyayari po ay napapahamak. Amen. Napahamak po siya. Yan po yung unang supervisor na ilalarawan ko sa inyo. Siya na hindi sumunod sa kanyang nakakataas, sa namiminuno sa kanya, siya ay napahamak. Dahil siya ay lumakad sa kanyang sariling kaunawaan. At kung ano man ang mga tanong, kasi pag tinatanong siya, anong kailangan mo dito? Siya ay naiinis kasi sa kanyang kaisipan, tinitingnan niya ang kanyang sarili na dinadown siya sapagkat tinatanong siya o kinukumusta. Kumbaga, sa kaisipan niya ay nakikichismis lang to kaya nagtatanong. Kaya ganyan po kung salitang chismis. Kasi yun yung thinking niya ng mga panahon na iyon. Hindi na lang po ako magda-drop down ng name, hindi nyo rin naman kilala. At sa pangalawa po, meron din po akong isang supervisor na talaga namang napakahigpit. Mahigpit talaga siya. Pagpasok pa lamang niya sa store, sumusunod siya sa batas ng kumpanya. Talaga namang chine-check niya every detail, expiry, lahat, walang palya. Maliit na bagay nasisita niya. Kaya marami rin naman ang naiinis sa kanya. Ngunit ang kanyang pinapaliwanag, tayo ay sumunod sa batas sapagkat ito naman ay nakakabuti sa atin. Amen. Nakakabuti po sa kanyang bilang siya na namamahala sa store na kung ano man ang mga visit na dumating o may mga amo na dumating, nakakayanan niyang humarap at masasagot niya ng maayos. At Amen. nararan niya yung store ng maayos. Napapamahalaan niya ng maayos. Ngayon po, ang ating teksto, Kawikaan chapter 28 verse 16. Basahin po natin. Ang Pangulo na kulang sa pag-unawa ay lubhang mamimighati rin. Ngunit siyang nagtatanim sa kasakiman ay dadami ang kanyang mga kaarawan.
Ang atin pong pamagat, nilagay na ni Pastora, kapamahalaan na galing sa Diyos. Ibig po palang sabihin, kapamahalaan na nanggaling sa Diyos. Kasi hindi lahat ng kapamahalaan ay galing sa Diyos. Amen. Amen. Paki-flash po, Pastora, sa English ng ating Proverbs 28 verse 16 sa English. The prince that wanted understanding is also a great oppressor, but he that hated covetousness shall prolong his days. Sabi po dito, the prince that wanted understanding is also a great oppressor. Sinasabi diyan, the prince, ibig sabihin, namiminuno, o siya na leader, o maaring pangulo, o chef sa military. Siya po na namumuno ng isang kongregasyon, o sa isang bayan, o ano pa man, basta siya po ay pinuno. Sabi nga diyan, the prince that wanted understanding is also a great oppressor. Great wanted understanding, sa ibang salin, pag binasa natin sa ibang salin, sa NIV, sinasabi dyan is lacking. Lacking of understanding is also a great oppressor. Pag sinabi pong oppressor, siya po na nagpapahirap. Amen. Sabi nga, ang pangulo na kulang sa pag-unawa ay lubhang mamimighati rin. Ngunit siyang nagtatanim sa kasakiman ay dadami ang kanyang mga kaarawan. Lubhang namimighati rin. Ibig pong sabihin, siya na nagpapahirap sa kanyang sambayanan. Na mababasa po natin, ano po ba ang leader na walang takot sa Panginoon? O siya na lumalakad na wala sa Panginoon? Ano po ba ang kanyang mga ugali? Mali yasa yung tanong ko. Tama. Tama. Tama naman. Okay. So ano sa tingin niyo ang isang leader na walang kaayusan, siya na walang takot sa Panginoon? Ano ang kanyang usually na ginagawa? Nagpapahirap. Nagpapahirap? Sarili lang iniisip. Oo. Ang leader na walang takot sa Panginoon, siya ay makasarili. Tinitingnan niya lamang ang kanyang sarili siya bilang nakakataas. Amen. Hindi siya marunong makinig sa kanyang nasasakupan. Amen. At hindi rin niya tinitingnan ang kanyang nasasakupan na kung ano ang nakakabuti dito. Bagkos, kung ano ang nararapat na sa tingin niya ay tama at hindi niya pinapakinggan ang kabuuan. Amen. Na, Ano ba tawag mo? Bias. Self-righteous. Ako, delikado yan pag sa pastor. Sa mga based from experience. Sige po. Pangalawa naman, sabi nga dito sa pangalawa, balik po tayo sa Proverbs 28:16. Sabi nga dito sa pangalawa, ngunit siyang nagtatanim sa kasakiman ay dadami ang kanyang mga kaarawan. Sa English, but he that hated covetousness shall prolong his days. Ibig pong sabihin, siya po nagalit sa kasamaan ay pinapahaba ng Panginoon ang kanyang buhay. Amen. Na halimbawa na lamang po sa pangalawang supervisor na hinalimbawa ko noong una. Dahil sa kanyang kahigpitan at pagsunod sa kung ano ang nararapat o kung ano ang dapat na gawin o yung batas ng kumpanya na sinusunod niya ang tama, siya po ay nagtagal. At Amen.
hindi siya napapahamak sapagkat sinusunod niya ang tama. Na-promote yun, na-promote. Na-promote pa yun siya. Restaurant Naging manager. restaurant manager pa siya. Oo, kasi yun yung nagturo din sa akin. Mm. Siya yung nagturo sa akin, nag-promote sa akin. Na lagi niyang sinasabi, alalahanin mo lagi. Mahigpit Sumunod talaga ka sa siya. tama, mahigpit talaga siya. Samantalang, yung unang supervisor, dahil sa kanyang katigasan ng ulo, napuntahan ng baladiya, nakitaan na expiry, tanggal. Natanggal siya. Dito nga po, sinasabi, but he that hated covetousness shall prolong his days. Sabi nga, ang leader na ito, siya po ay lumalakad na may takot sa Panginoon at sumunod sa Panginoon. Sapagkat kung tayo po ay sinusunod natin ang kautusan ng Panginoon at kung ano ang nais ng Panginoon, tayo po ay mabubuhay. Sabi nga, mabubuhay shall prolong his days. Sabi nga dito, basahin po natin. At ano pa po ba ang mga traits ng isang mabuting pinuno? Aside sa may takot sa Panginoon at lumakad ng sumusunod sa tama. Sige po, Sister Sheila, ano po ang maisip mo na mga attitude ng isang mabuting pinuno? Nakikinig sa kanyang pastor. Yan. Nakikinig sa kanyang nasasakupan. Amen. Amen. Ano pa? Pabalik talaga. Pagkumbaba, meekness. Isang halimbawa po, dito, balikan po natin, the prince that wanted understanding is also a great oppressor. Sabi nga sa Exodus chapter 1 verse 13 to 14, sabi nga diyan, at pinapaglingkod na may kabagsikan ng mga Ehipsyo ang mga anak ni Israel. Kasunod sa 14, At kanilang pinapamuhay sila ng masaklap sa pamamagitan ng mahirap na paglilingkod sa argamasa at salaryo, at sa lahat ng sari-saring paglilingkod sa bukid, at sa lahat ng paglilingkod nila na ipinapaglingkod sa kanila na may kabagsikan. Ibig sabihin, dito hinahalin tulad si Paraon, siya po dito ay walang Diyos. Wala po siyang Diyos. Wala siyang takot sa Diyos ng mga Hudyo. Sapagkat dito po ay ating nabasa na pinapahirapan o ina-oppress niya ang lahat ng mga Hudyo. Ito po yung sa panahon na dumating na yung isang paraon na walang pagkakilala o hindi na niya nakikilala si Jose. Amen. Kaya ang ginawa niya dahil wala na yung takot sa kanya sa Panginoon ni Jose, pinahihirapan niya ang mga Hudyo. At sumunod naman po ay ating halintulad si Moses. Si Moses na isang mabuting lingkod ng Diyos, so isang leader na may takot sa Panginoon at sumunod sa Panginoon. Oh. At maging siya naman, Sige, tuloy mo. ay sige. At maging siya naman ay may takot sa Panginoon at sumunod sa Panginoon. At maging si Moses po ay kung ano po ang anong tawag nito? Suggestion o payo ng mga nakakatanda sa kanya ay kanya pong ginagawa at pinapakinggan niya. Na halintulad na lamang po sa Exodus chapter 18 verse 19 to 22. Isa-isa po nating basahin. Dinggin mo ngayon ang aking tinig, papayuhan kita, at sumainawa ang Diyos. Ikaw ang magiging tagapag-akay sa bayan sa harap ng Diyos, at dalhin mo ang mga usap sa Diyos. At ituturo mo sa kanila ang mga palatuntunan at ang mga kautusan
at ipakilala mo sa kanila ang daang nararapat lakaran at ang gawang kanilang nararapat gawin. Bukod dito ay hahanap ka sa buong bayan ng mga taong bihasa, gaya ng matatakutin sa Diyos, na mga taong mapagpatotoo, na mga napupuot sa kasakiman, at siyang mga ilagay mo sa kanila na magpuno sa mga lilibuhin, magpuno sa mga dadaanin, magpuno sa mga lilimangpuin, at magpuno sa mga sasangpuin. Kasunod, may 22 pa. At pangatulan mo sa kanila ang bayan sa buong panahon, at mangyayari na bawat malaking usap ay dadalhin nila sa iyo. Datapwat bawat munting usap ay sila ang maghahatulan. Sa ganyan ay magiging magaan sa iyo at magpapasan silang katulong mo. Amen. Praise God. Dito po sa verse na ito, si Jethro po nabiyanan ni Moses, sapagkat dito po ay nakita niya si Moses nung siya po ay lumabas na sa Ehipto. Nandito sila sa Midian. At Marami kasi sila. nilabas na niya ang kabuuan ng kanyang bayan. At dito nakita ni Jethro si Moses, sapagkat siya din naman ay natuwa. Siya din po ay sacerdote ba? Ay hindi, yung Prinsipe siya ng mga Jebusites. Parang Jebuseo. dato. Mataas na hari ano. ba yan? Parang leader din siya eh. Tatay siya ng asawa niya. Tatay siya ng asawa ni Moses. Na Jebusites. Jebusites. So dito po makikita natin sapagkat bit-bit ni Moses ang sambahayanan niyang kabuuan ng Israel. At dito po pinapayuhan din naman siya ni Jethro na kanyang biyanan kung ano ang kanyang gagawin. Sapagkat nakita rin po ni Jethro ang pagkilos ng Panginoon kay Moses, kung paano ang Panginoon din po ay tinulungan si Moses. At siya po ay natuwa na kung paano din naman si Moses ay sumunod sa Panginoon. Kasi sa kanyang bawat ginagawa, siya po ay sumunod sa Panginoon kung ano ang instruction ng Panginoon, kung paano niyang ilabas ang bayang Israel sa pagkahawak sa mga Egyptian. Egyptio. Dito po makikita natin na si Moses rin po ay sumusunod sa payo ng mga nakakatanda, ng mga matatanda sa kanila. Para mapabuti. Na para sa ikabubuti ng kanyang ano tawag yan? Nasasakupan. Nakatulad po ni Moses at ni Parao, makikita po natin ang pagkakaiba ng isang lingkod na walang Panginoon, na walang takot sa Panginoon, at ang isang lingkod na may takot sa Panginoon. Na kung paano, pag ikaw na bilang leader ay wala kang takot sa Panginoon, na ikaw ay napapahamak, at kung paano din naman na ikaw bilang leader ay wala kang takot sa Panginoon at hindi mo iniisip ang iyong nasasakupan, na sila ay napapahamak din naman. At kung paano ikaw na leader na may takot sa Panginoon, ay kung paanong tayo ay ililigtas ng Panginoon at tayo po ay kanyang iingatan. Sabi nga dito sa 1 Chronica, verse 22, chapter 13, isang paalala na kung magkagayoy, giginhawa ka kung isasagawa mo ang palatuntunan at ang mga kahatulan na ibinilin ng Panginoon kay Moises tungkol sa Israel. Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang, huwag kang matakot o manglupaypay man. Sabi nga, huwag po tayong matakot o manglupaypay man. Gawin po natin ang nararapat nating gagawin. Sapagkat tayo po ay may Panginoon. Kung paano din naman na ang Panginoon ay sumasa kay Moises na maging sa bawat isa po sa atin na nandirito, bilang tayo po na mga lingkod na ng Panginoon, bilang tayo na hindi lamang po tayo tagapakinig, kundi tayo rin naman ay nagbabahagi ng salita ng Panginoon. Amen. At maging tayo rin po na bilang tayo na nakaalam at marami sa atin na marami tayong nami-meet na tao sa araw-araw ng ating buhay. Ngayon po kasi, binigyan tayo ng kapamahalaan na galing sa Diyos. Na maging ang karunungan na meron tayo sa mga panahon na ito
ano po ang nararapat nating gagawin? Bilang sa araw-araw ay namimit natin sila. Kasi hindi lamang po kapahamalaan, maging po sa kanya-kanya nating pamilya, sambayanan natin. Kasi hindi lahat ng ating pamilya ay nakakilala. Na ano po ang ating gagawin na para ang ating sambayanan ay madala natin sa tama at madala natin sa Panginoon. Panghuli, basahin natin sa Josue chapter 1 verse 7, Joshua. Sabi nga, magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti na isagawa mo ang ayon sa buong kautusan na iniutos sa iyo ni Moises at aking likod. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa, upang ikaw ay magtamo ng mabuting kawakasan Saan ka man pumaroon. Amen. Sinasabi nga diyan, mabuting kawakasan saan ka man pumaroon. Huwag ka lamang lumiko sa kanan o sa kaliwa. Isipin lagi natin ang kabutihan ng Panginoon. Ang pangako ng Panginoon, diretso lamang po, huwag liliko, huwag kakaliwa. Ang ating mata ay tingin natin sa Panginoon. Amen. Sapagkat sabi nga nung awit, turn your eyes upon Jesus. Amen. Amen. Kaya po mga kapatid, sa bawat isa po sa atin, pagbulay-bulayan po natin ang salita ng Panginoon na ating narinig sa mga oras na ito at atin pong i-apply sa ating mga sarili. Na maging ito rin naman ay napapanahon sapagkat tayo po, binigyan tayo ng Panginoon ng karunungan at kaalaman na mai-apply naman natin sa ating mga buhay. Ma-apply na yun sa cell group mo. Ma-apply nyo po sa inyong cell group. Amen. Bilang tayo na nagsisimula na tayo, kasi nga, naniniwala po ako na itong papasimula na ito sapagkat ang kapahamalaan na ibinigay sa atin ng Panginoon, ito ay magagamit natin sa mga susunod pa. Na hindi ibig sabihin si Pastor Ayales, huwag tayong matakot, lagi niyang pinapaalala ng Panginoon. Sapagkat binigay ng Panginoon ang kanyang banal na Espiritu na siyang magturo sa atin at patuloy po tayo sa ating fellowshipping. Amen. Na hindi ibig sabihin na si Pastor Ayales, hinto na rin tayo. Tingin tayo lagi sa Panginoon. Amen. Amen po ba? Amen. Amen. Sige po, praise God. O, manalangin muna. Ay, sige, tayo manalangin. Hallelujah, hallelujah, Lord God Almighty Jesus. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon, na aming napag-aralan ng iyong salita, Panginoon. Mauna ka, Panginoon, maging sa aming mga buhay, Panginoon. Natunay nga, Panginoon, sa bawat salita na aming narinig ay ito'y tumimos sa aming mga puso't isipan, na aming ngang magampanan, Panginoon, ang kapahamalaan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Na magampanan namin ito ng maayos, ang anumang atang na ibinigay mo sa amin, sapagkat ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, ang siyang patuloy na maggabay sa bawat isa sa amin, at siyang patuloy na magturo sa bawat isa sa amin. Purihin ka at sambahin ka. Maraming salamat. Itong lahat ay aming dalangin sa pangalan namin, Panginoong Yesus. Amen. Amen. Okay na tayo. Ikaw pa.